Ngayon po ay kapistahan ni San Judas at San Simon. Kapag nabanggit natin ang pangalang Judas, parang tumatak na sa ating isip si Judas Iscariote, yung taksin. Hindi o lahat ng Judas nagtataksin. Kaya kung minsan ang tawag ni Saint Jude, iniilis. Pero pag tinakali mo, Judas pa rin yun. So, mahal yun. Pero naman, makita natin na sa pagpili ni Jesus sa mga alagad, magdamag siya ng dasal, madamag siya ng dasal. Mayroon ng isa na nag-aksi, pero may labing isa naman na naging tapat. Ang sabi tao natin, ito rin yung nagpapakilala hindi sa lahat ng alin na tema bukas kasi yung tema ay sabi niya ay kakaunti pa ang maniligtas o marami bang maniligtas ay nasa tao. Sabi nga rin, depende kung anong utas ka. Yung utas ka na sumunod kay Jesus o yung utas ka na nagtanggi kay Jesus. Naging taksin, nagkanulong, at sumuko. Kaya mahal ko na kung saan ay makita natin, higit sa lahat yung pagkilala sa panyaya na pinapahayan ng Jesus. Na alin, sabi nga natin, na nais niya tayo ay maligtas. Nais niya tayo ay maligtas. At kung maaari na alin, ay lahat ay maligtas. Pero sabi nga ng katotohanan na nasa akin, nasa akin. Pero paliwanag mo yung nais ng Diyos at tayo maligtas, kaya nag-aandog ng kanyang sarili sa Jesus upang sino sa pampalataya ay nagkaroon ng buhay. Buhay na ganap at kasiya-siya at buhay na walang hanggan. At pumili siya ng 12 alagad para maging kabahagi ng pagkilos na ito upang ang tao ay tunay na tumugon sa paanyaya ng buong may kapal. Kaya maging bahagi ng patuloy nating pagtugon sa biyaya ng buong may kapal. Hindi naman tayo katulad na ipinamanik ni San Simon at San Judas, unang naging 2 alagad na ito, naging isa. Sabi nga natin na nagandog ng kanilang sarili. Kalimitan ko sa mga apostolos ay nagandog ng kanilang sarili. Inihanin nila yung kanilang dugo, kaya mula. Sila yung hindi namatay sa dugo. Pero yung 10 ay nagandog. Yung kapalit ni Judas ay nagandog rin ng kanyang sarili para may pahayag ang mabuting balikan ng pagkiligtas ng Diyos. Ang ano yung hamon ay ginawa natin sa atin na tayo nawa ay katulad ng ginawa natin sa unang pagbasa sa aklat sa sulat ng isang Pablo sa mga Tagaytay na itinayo na Jesus ang mga apostol bahagi na bilang mga saligan para tunay na maging bahagi ng pagpagkansa na Jesus at magpatuloy ng kanyang misyon upang maging bahagi tayo ng tinatawag na mystical body of Christ.
tahanan walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng alin, ay sinaruan niyo kong panalangin. Bahagi rin na kung saan ay patuloy tayong manalangin. Kaya nga ako, magagaling ko naman sa isang pari natin sa San Jose, no? At pinagsusundikaman natin na mamisahan yung ating mga barangay, no? Kahit na lamang once a month, kahit na malalapit, no? Malalapit o malayo lang sa ating dalalan, no? So, pero kahit na malalapit, pinimisahan natin, no? Ay, grabe nga, sayang naman yung kapilya, no? Kasi gagawin naman sa kapilya, meeting hall, no? Kapag walang misa, yun lang ang minimitingan, no? Bahagi yun, tandaan yun ang pananampalataya na kailangan natin na ipatulong ng magkinangan sa ating pananalig, no? Kaya nagpupunta ron para magdasal. Pero isa yung nakita nilo namin na minimisahan natin yun, regular din kahit isang beses man lamang sa loob ng isang buwan para tayo higing na lalong sabi na namin makaisa ng ating Panginoon sa Kristo. At malaki yung impact kapag nakikita ng tao na tayo ay ang narasal. Napakalaki yun ng pagkilos. Na nawa ay magkaroon sila ng pag-asa lalo na sa panahon na ito. At hindi po yung tema ng ating jubileo ngayong taon na ito, taon ng paglalakbay na may pag-asa. Sa dami yung dapat natin ipag-usap, yung mga lindol, mga bagyo, mga pagsabog ng vulkan, mga karamdaman na ating dinaranas sa Ebanghelyo, maliwanag na alin na ang mga tao gustong mahipo sa Jesus. Mahipo lang. Bahagi yun sapagkat ay siya'y naniniwala na mahipo lang nila sa Jesus. Gagaling na sila. Bahagi mo yun ang malalim na pananalig, no? Na nawa makita ko natin. Kaya tayo minsan sa mga imahe, hinihipo natin yung imahe. Hindi yung imahe na magdalin. Yung sinisimbolo ng imahe na walang ilang kundi yung kapangyarihan ni Jesus, yung kapangyarihan ng Diyos. Na nawa ay magparatang sa amin na makaangat sa ating katatayuan. Kasi yun ang gusto ni Jesus. Magkamit tayo ng kaligtasan. Kaligtasan, lalo-lalo na sa atin, hindi lamang sa material na katatayuan, hindi lamang sa ating karamdaman na din. Yung kaligtasan na na buhay na kasama niya, bukod sa kanyang kaharian sa langit. Kasi yun ang nais na ipangalit mo ito, may kapatid. May layo tayo sa pag-uri ng kapahamakan na daigdig na ito, lalo-lalo na sa kapahamakan na buhay na walang katapusan paghihirap. Kaya itulong natin na nawakan lalo na sa simuat at sa ulas ay tayo rin naman yung mga simulo ng pag-asa ng pagtitigtas ng Diyos sa daigdig na ito.